Ito na mga boss, bagamat natalo si John Riel Casimero sa Japanese na si Kyunosuke Kameda nitong mga nakalipas lang na linggo sa bansang Kyrgyzstan, ay meron naman panibagong pasabog ang isa sa mga team Casimero na si Kuyang Joseph Rivera, kung saan kinumpirma nga po mismo ni Kuyang Joseph ang pagbabalik aksyon ni Casimero sa susunod na buwan. Kaya paniguradong naghahanda na ngayon si John Riel Casimero sa napapalapit niyang laban. Ito ang sinabi ni Kuyang Joseph, panoorin. Kayong dalawa tsaka lahat kayo nakikinig. Pupurahin ko na yung Inoue nyo. Bakit? Kami mga team Casimero, hindi na kami nangangarap sa Inoue. Alam nyo, pangarap namin, 4th Division. Naintindihan nyo? 4th Division. Hanggat maaari, sinturon kay Tata. Ang focus dapat natin, makuha ang sinturon bago tayo mag-Inoue. Honestly. Sa sitwasyon ngayon, ha? Ako, niwala din ako dyan. Okay? Ibig sabihin, pag pangarap nyo na ang 4th Division, aangat na naman ang timbang niya, ganun ba? Kunin niya kahit anong timbang, basta makakuha ng 4th Division. Yeah. Isipin mo, inaangat si Tata ng 130 po ngayon, tatapat kay Muton. Pwede ba yun? Agree ka ba dun? 130 plus? Sige nga. Eh di Sino ba nag-aangat ng ano ganun? Eh di ginagamit lang sa hype. Akala naman ng mga tao mangyayari. Hindi mangyayari yun. Muton at Casimero, di ako naniwala doon. Hindi mangyayari. Hindi naman mangyayari dyan. Hindi man naniwala dyan. Kaya hype lang yan. Sa totoo lang. Ngayon, Mary maniwala ako. Pero hindi ko. Tungkol yan kay Newton, malabo pa naman yan. Bagong boxer lang si Newton eh. Malabo yan. Ginamit lang si Tata. Yun lang akin. Bagong boxer lang yun. Ilang laro ba? Wala pa yatang 15 ang laro nun eh. Si Muton, bata ni ano yon, bata ni Mayweather. At napakalaki noon para kay Casimero. Laki noon, oh. Diba, tanga-tanga naman ni sorry. Tanga naman ni or nagkampo. Pag lumaban pa sila kay Muton. Una, ito, for example, natuloy ang laban. Pag natuloy yung laban, pero at Muton, hindi mo kasi Casimero maniwala kay sa akin. Ang laki noon. Pero tinanong ko si Tata dyan. Kakasaba kay Moton. Kung maganda bayaran, sabi niya. Pangalawa, anong timbang? Sabi niya, 130 daw. Oh, yun lang ang sagot ni Tata. Kaya ko yan, sabi niya. Sana malapit. Fighter kasi. Fighter. Yes, pero- Pwedeng sabihin niyang kaya niya, pero sa akin mismo, tingin ko mahirapan siya. Dito papasok yung pera. Okay, explain ko sa inyo bakit papasok ang pera. Si Tata, unang laban, ito pera. Pag natalo, maliit ang pera babayad. Ngayon, pag binigay nyo, halimbawa lang ha, magandang kalaban, si Moton, halimbawa, baka yung bayad na to hindi maging ganito, baka maging ganito. Dahil Moton. Yun ang target. Kung ibibigay ng Kameda, kung may pera Kameda dyan. Nagin nyo? Tinanong ko na sila dyan eh. Kapayag ka ba na yung pera ibibigay sa'yo, ganyan kababa na ngayon dahil talo ka? Kami nata, hindi ko payag yan. Ganun lang yun. So hindi rin mangyayari yung laban kasi ayaw Tata lumaban na mababa ang bayad. So siguro mababa ang bayad na ngayon, lalaban siya ng tune-up fight. Who knows? Ayaw ko sabihin ng pangalan na yan kasi sabihin nyo tune-up fight yan. Kung tune-up fight man yan, be happy. Kasi lahat ng mga boxer nag-tune up fight. Okay? At gagawin ng promotion yan, hindi si Tata may gusto dyan. Hindi na aking masasabi. Kung makakita kayo ng laban ahead of time, ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, promotion ang pumipili niya kay Tata. Kung makakita kayo ng Neri sa weekend, promotion kumukuha niyan. Kung tune up yan sa harap nyo, promotion kumukuha niyan. Yan ang masasabi ko. Wala kayong sisihin dyan kundi promotion. Real talk lang. Kasi pagdating ng may kalaban tayo, sabihin nyo, tune up fight yan, magawa natin. Yan ang binigay eh. Sige nga kuya. Ikaw, EB Sports, masaya ka ba na may kalaban si Tata? O masaya ka ba na may sinturon or may ranking yan? Kasi yung sinturon tsaka ranking, kailangan manalo muna si Tata dito sa December. Yan ang masasuggest ko. Agree ka, hindi? Yun ang dinidesign ng promotion. Hanggat maaari si Tata. Ibig sabihin ko yan, matutuloy talaga ang laban sa December 27. Matutuloy, yes. Ako nga ayaw ko eh. Nung isang araw ayaw ko eh. Pero nung lumabas itong picture na to, ito, sinasampal ko na sa inyo. Oh, matutuloy talaga. Oh. Bakit hindi matutuloy? Eh, ilang buwan na lang yan, ilang linggo na lang yan. Kailangan namin handaan yung schedule namin. So, walang lokohan dito. Ba't kami nakikipaglokohan? Si Luis Nere.
No. Hindi Luis Neri. Sino? Hindi ko pwedeng sabihin pero sasabihin nyo tune-up fight, yes. Hindi si Luis Neri ang kalaban. Hindi. Ay, alam ng tao kasi si Luis Neri ang Sabihin ko lang tune-up fight para sa inyo. Kailangan tata magtagtag. Okay ba tayo doon? Ano na ako sa inyo ha? Nagsasabi na ako sa inyo. May laban, tune-up fight, si Tata kailangan matagtag. Si Tata kailangan maibalik yung kanyang diwa. Japanese, sure sigurado yan. Ay, hindi na ako magsalita. No comment dyan ako dyan. Bawal ako dyan. Dyan ang bawal ako. Pero at least, allowed ako na sabihin ko sa inyo na matutuloy ang December 27, even though na hindi ako sang-ayon, again, matutuloy guys. Kasi mismo ang schedule namin ay nasisira or nagbabago, kaya ang Casimero ay susundan natin para ang schedule ng lahat ay magkaisa. Kasi may mga taong susunod, gustong pumunta, katulad ni Boji, I heard, pupunta si Boji, or yung mga bagong fans dyan, or mga gustong pumunta dyan, ang aking pagkakaalam correct me if I'm wrong, baka Japan. Maganda naman kung Japan, ayaw ko muna ng Kyrgyzstan. Ang alam ko, Kyrgyzstan next year pa yan. So, sinasabi ngayon na Japan, December 27. Yun ang confirm na naririnig ko na kailangan i-broadcast na kasi marketing na rin nila yan eh. Minamarket na rin. I'm sure na meron ng undercut si Kameda dyan na hindi natin alam. I'm sure na meron siya na nakapirma na event or kasi magre-reserve pa ng location niyan. Alam na nila yung schedule nila guys. Wala tayong magagawa. Kaya huwag kayong magtaka na gumawa ng hype si Kameda at pinagtapat si Neri kasi isang hype yon for upcoming fights na pinaplan niya.